Mga kasayan, Rusi Passion 125. Papalakasin natin yung charging. Kasi kasayan, mahina lang yung charging niya. Para sa mas mabilis na pag-respond ng kanyang electric starter. Ito siya kasayan, no? Ito yung kanyang reading. .6, 13.7. Revolution natin. 13.7. Ang gagawin natin kasayan para makuha natin yung makuha natin yung reading, ipo-full charge muna natin to. Eh kung wala kayong kung wala kayong charger, paandarin niyo lang yung motor niyo hanggang sa ma-full charge para mas madaling makuha yung reading. Yung reading ng ating battery. Siya kasayan ha. Ipo-full charge natin yan. Kaya ng extension. Para lumabas yung tunay na reading kasayan na yun siya. Okay yan. Nakita nyo kasayan, full na siya. Full na yung battery ha. Para lumabas na yung kanyang tunay na reading. Tingnan niyo yung voltahe ng battery. Yan siya kasi nagte-13 pa siya. Ibig sabihin, healthy pa yung battery, ha? Nagte-13. Ang ipapalit natin dito ay Liwa Regulator Rectifier, yung original. Na katulad nito. Ito yung i-wire natin kasama niya, no? Original Liwa Regulator Rectifier para lumakas yung kanyang charging. Nakita niyo naman yung charging hanggang 13.7 lang. Andito yung charger niya kasama, no? Ito siya, ha? Ito yung kanyang charger. Tapos ito yung kanyang socket. Hugutin lang natin ito kasaya, no? Ganito. Yan. Hugutin lang natin. Dito natin i-wire yung ating ating Liwa Regulator Rectifier. Yan. Pero pag mag-wire kayo, isasama nyo to. Ito, halimbawa, dito kayo mag-wire sa itaas, puputulin nyo to. Dito. Dito, ha. Dito kayo mag-wire sa taas na to. Pero dahil buo pa naman yung charger, dito tayo mag-wire. Maglalagay lang tayo dito ng socket. Dito. Pag sira na yung regulator nyo, talagang nahihina na kayo mag-charge, dito nyo siya puputulin, ha. Pero kung pwede pa naman, huwag nyo putulin dito para pwede nyo pa siyang ibalik pag nasira halimbawa yung charger nyo. Bale, ito, lalagyan natin ito ng socket. Ito. Hanap muna tayo ng socket nito. Ito na kasayan yung socket natin, Lalagay natin dito yung socket. Yan. Pagkalagay natin kasayan ng socket, kulay-kulay lang. Ito. Pansinin nyo, ha. Yellow. Sa yellow. Huwag yung pansinin to, ha, kasi ibang kulay yung socket natin dito. Ito. Yung tapatan. Ito yung red. Ay, dito sa kabila. Yan. Red. Sa may red. Ayun siya, ha. Tapos white. Sa may white. Kulay-kulay lang. Tapos green. Sa may green. Ito siya, green to green, ha. Ngayon, meron dito kayo makikita na kulay. Ito. Sa may gitna. Parang dark green. Tuka natin. Lisin muna natin to, ha. Huwag nyo nang galawin nyo na yung sa may gitna. I-bypass na natin yung gitna na yon. Ito. Ito, yung gitna na to. Yan. Ito, ha, dark green. Hindi na natin gagamitin yan. Ito, ang katapat niyan ay, ito yung katapat niya, no. Ang kulay niya ay red-white.
Ito ay pinagpalitan na red, white, dark green. Hindi na natin gagamitin yon. Ang gagawin natin dito, itong kulay black, ilalagay natin dito sa may red. Ito isasama natin to dito. Pero papakita ko muna sa inyo kung sakaling hindi nyo isama yung black, ito yung magiging reading niya. Pagka itong black, hindi pinagsama sa kasi ito lang naman may iba dyan eh. Pag nilagay nyo doon, mag-overcharging siya pagka ito yung nilagay natin sa dark green. Dapat accessory wire. Ngayon, kung accessory wire yun, pwede natin siyang ilagay doon. Kasi ang kulay ng nito ay black-red. Yung accessory wire. Ilalagay muna natin para makita nyo yung reading. 13.7 kanina Full na yung kanyang battery. Okay, try tayo. Susi. Dito. Try ko muna reading. Ayan siya kasaya, 17 volts pataas, Ayan. Overcharging tayo. 18. Okay. Kaya ganito yung gagawin natin dyan. Itong kulay black o yung voltage controller, isasama lang natin sa kulay red. Bali kasi color coding lang wala kayong ibang gagawin dito Nagsakit lang tayo, baka malito kayo kasi naglagay tayo ng sakit. Pagsasamahin lang natin to. Yung black at saka yung red, samahin natin yan. Tapos, testing natin kung overcharge pa rin siya. Yan full yung battery natin na 30, Nagti-13 siya. Ayan na siya kasaya, Nagpo-40 na siya ngayon. O, 14.5, 14.6. Kailangan nga lang, di siya umabot ng 16 volts pataas. Kahit birit natin siya, hindi siya abot kasayan. 14.6, 14.7. Ayan siya kasayan. Yan ang kagandahan niya, kaya pagka mag-start tayo, mas mabilis siya mag-start kasi laging puno yung ating laging puno yung ating battery dahil lagi siyang full charge. Dito tayo sa harap. Basta dito kasayan, pag nagpalit kayo puputulin nyo lang sa may sakit na to Dito kung sira na yung charger o talagang mahina mag-charge. Kung hindi naman, kung buo pa naman siya para may reserba kayo dito, maglagay lang yan ng sakit na katulad nito. Tapos color coding lang kasi ito iba yung wire nito Papatawinin nyo lang siya ron. Ang titingnan nyo kulay dito, tapos magkakakulay na yan. Tapat-tapat na yan. Green to green, red to red, white to white, tsaka yellow to yellow. Ang magiging magkasama lang yung red at tsaka yung black. Pagsamahin nyo lang para maging malakas yung charging ng inyong motor. Mas magiging madali yung pag-start nyo. Yan siya kasaya, Kanina, hirap na hirap pumalo siya kasaya 13.5, 13.6, 13.7. Yan siya kasaya, 14 volts pataas. Tapos hindi siya nag-overcharge. Ganun lang kasaya ang gawin nyo para mapalakas yung charging ng inyong Rusi Passion para mas maganda yung kanyang kuryente at saka iwas lobat din. At hahaba pa yung buhay ng inyong battery. Hanggang dito lang mga kasayan. Salamat sa panunod.